Pangatlo, letter M, managing realistic expectation. Matuto tayong mag-manage ng makatotohanan expectations. Ano ba ang expectation natin? As a Christian, sometimes yung iba, pag alam nilang Kristiyano, wala na daw pagsubok, wala na daw problema. But as a Christian, we must expect na bawat isa ho sa atin ay makakaranas ng iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok sa buhay. We are not exempted sa mga hamon. We are not exempted sa mga challenges sa buhay. Even as pastors. Alam niyo kaming mga pastors, kung kailangan nyo ng prayer mga members, even we, kailangan namin ang panalangin ninyong mga pastor, mga members, para sa amin bilang mga pastors. Why? Ang inaatake ng kaaway, mga pastors. Why? Kasi pag napabagsak ng kaaway ang pastor, babagsak ang gawain ng Panginoon. Sasabihin ng mga member, si pastor nga, natalo pa. Tayo pa kaya na mga member. So we are not exempted. Lahat tayo kasama, kasali dito sa tinatawag na expectations. Ano yung expectations na yan? Mga pagsubok, problema sa ating buhay. But, tandaan po natin na bagamat makakaranas tayo ng mga expectations, mga pagsubok, mga problema sa buhay, God will not leave us nor forsake us. Amen. Marami pong mga nagsasabi, yung Hebrew chapter 13 verse 5, ang kinupok lang nila yung sinabi doon na I will never leave you nor forsake you. Pero bakit sinabi ng Diyos na I will never leave you nor forsake you? Tingnan po natin yung taas. Bakit sinabi yun ng Panginoon sa verse 5? Huwag nating ikukop, huwag nating kukunin yung katagang I will never leave nor forsake you, pero meron pong katuloy sa taas. Ano pong sinabi niya sa taas? Huwag kayong magmukhang pera. I will never leave you nor forsake you. Yun pala ang sinabi ng salita ng Panginoon kung bakit hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan. Huwag lang tayong magmukhang pera. Lahat po tayo kailangan natin ng pera. Pero iba po yung mukhang pera. May mga pagkakataon na tayo po ay napakahirap i-manage yung mga sitwasyon sa ating mga buhay. Pero dapat matuto tayong mag-manage ng mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. Lagi nating pagtiwalaan ang ating Panginoon. Amen? Letter E, last. Encourage others. Yung mga nararanasan ko, yung mga naranasan ko sa buhay, alam nyo ho, nagugulat na lamang ako. May mga tumatawag sa akin, sabi nila, Pastor, na-encourage naman ako. Yung mga post sa social media, nagkaroon kami ng drum set sa Santa Ignacia, nagkaroon kami ng electric guitar, nagkaroon kami ng iba't ibang mga gamit. Wala pong solicitation na nangyari. Mga unbeliever po ang ginamit ng Panginoon. Nakikita nila, napapanood nila yung mga pinupost ko sa Facebook. Tumatawag sila, Pastor, nakaka-bless po yung mga pinupost niyo. Magkano po ang drum set? Hindi ko po alam, ate. Tanong muna ako. Pumunta ako lang pinicturean ko, sinend ko sa kanila. So nagkaroon kami ng mga gamit ng pagsamba sa Panginoon sa Santa Ignacia because may mga na-encourage sa ginagawa po natin.
Dapat yung buhay po natin nakaka-encourage sa iba. Amen? Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakaka-encourage ka, kapatid. Sige, sabihin po natin kung sino, kung wala kang katabing nasa harapan mo, sabihin mo, nakaka-encourage ka. Huwag yung nakaka-discourage, nakaka-encourage ka. Kasi kapag nakaka-encourage ka, kahit may problema yung kapatid mo, makita na pala niya, nai-encourage siya sa'yo. Ito palang ngiti, laging naka-smile, ang dami palang problema, pero naka-smile. Doon palang sa ngiti niya, sa smile palang niya, nai-encourage ka na. Kanina may nag-chat. Sabi niya, browse daw niya lahat ng mga post ko at nakikita ko yung mga ministry yung ginagawa mo. Kanina may tumawag, Pastor, kumusta? Kita ko yung post mo, grabe. So sometimes yung ating mga social media account, dapat nakaka-encourage din sa ibang tao. Amen? Amen. Doon pa lamang maaaring gamitin ng Panginoon yung ating mga social media account. Nakakaabot tayo ng buhay. Tayo po ay matuto na maging encouragement sa iba. Hindi yung pag nakita nila, dumarating ka, tama na, naglabot tayo. Pag dumating si ganito, sabihin mo, wala kami. So dapat pag nakikita ka nilang dumarating, andyan na si sister, andyan na si brother, andyan na si pastor, na-encourage tayo. Hindi tayo dapat nakaka-discourage. Merong isang kwento at dito ako magtapos. Merong isang pastor dumalaw sa isang member. Ang member na ito ay meron silang inihaw na bangos. Nag-iisang inihaw na bangos. Pananghalian na nila yun. Dumalaw si pastor, ipinag-pray yung mag-ina. Nung paalis si pastor, sabi ng nanay, Pastor, kain ka na dito. Ay, hindi na po. Hindi, Pastor, kain ka na dito. May ulam kami sakto. Nag-ihaw ako ng bangus. Dahil mapilit yung kapatid. Sige, kakain na ko gano'n. Kumain si pastor. Yung anak, nakasilip. Nyamang ni inanoon ko na. May sa lagaron nga tinunong nga bangusan yung pasinana kay hindi pastor. Awalan ni sinananan. Matantanagan ng jubing. Kung naninang, sige ng pastor, kumangang galata. At tapay si Daan Tijay. Kung nanan yung nyaman ni inanoon nagaroon. Hindi makita jubing. Nga baliktado na ni pastor, yung bangos. Kung nanan jubing. Hindi na diktakan. Anong ibig sabihin po nun? Sa buhay po natin, nanay, huwag mong gawing pabigat. Yung sinasabi mo na kaya mo at aduti malakong tap na maday estimated mo, huwag mong gawing pabigat yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, huwag niyong gawing pabigat ang paglilingkod sa Diyos. Mula nung ako'y nagpastor, hanggang sa sabit, kahit magtanong kayo sa mga taga-sabit, hindi ko inuobligang bawat isa na magbigay ng kanilang tithes. Hindi ko inuobliga na suportahan ninyo ako. Kahit sa Santa Ignacia, kahit saan man ako nagpastor, I never oblige leaders, members to support me financially. Ang prinsipyo ko, dapat huwag maging pabigat ang mga members
huwag akong maging pabigat sa mga members. Why? Hindi tayo pare-pareho ng status ng buhay, mga members, hindi pare-pareho. Ngayon, kung walang-wala na yung members, tapos obligado pa niyang suportahan yung pastor, pabigat na yun sa kanya. So, hindi na nakaka-encourage si pastor. Nakaka-discourage na. Kaya lagi mong sinasabi nung nagkaroon kami ng mga Bible studies, sasabi, huwag yung pamerienda ang problemahin ninyo. Salita ng Panginoon ang dala-dala. So, nanay, huwag mong gawing pabigat. Kung ano man yung kayang ibigay sa gawain ng Panginoon, alam ng Diyos yung puso mo. Bawat isa po sa atin, huwag natin gawing pabigat yung pagbibigay sa Panginoon. Kung ano lang yung kaya natin na sinasabi ng Panginoon, upang tayo po ay maging encouragement sa iba. Ako po, nakasanayan po sa sabit, pangalawang beses na. Kahit noon, every December, sa Santa Ignacia, pangalawang beses na sa sabit. Isang beses na dito. Yung puso ko, akong nagbibigay sa bawat pamilya. January pa lang, tinuruan ako ng Panginoon. Mag-savings ka. Ako yung tao na kapag nagbigay ng bigas, nagbigay ng madamit, hindi ako nagsusulis. Sabi sa akin ng mga kapatid ko noon, mga pamangkin ko, apay gamin, kasi katimang mangtod ti membro. Si kalang ti pasto nga nakita mi nga mangmangtod. Alam nyo, yung sabi ko sa kanila, hindi nyo kasi alam yung puso ko. Ayaw kong maging pabigat sa mga members. Kung may kakayahan ako, why not? Na hindi ako magbigay. Alam nyo, pagtagal-tagal, nakikita nila. And then, isang December, sabi ng kapatid ko, ilan lahat mga family sa ganito. Ilan lahat doon sa lugar na to. Ilan lahat sa ganito. Nung sinabi niya, nagtanong siya, binigay ko sa kanya. Kahit hindi ako nagsasabi, na-touch yung puso niya. Magbigay din ako sa abot ng aking makakaya every family sa mga members. Kaya tayo po, huwag niyo pong isipin kung ano yung susuportan niyo sa akin. Yung ibibigay niyo sa Panginoon, huwag niyo pong isipin yun kung ano lang yung kaya po ninyo. Gawin po natin yun for the glory. Now, kung mahal natin ang Panginoon, let us spill the love. Trust in God, invest in essentials, manage the expectation in life, and then encouragement to others. Ayaw nga pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Mga kapatid, challenge sa atin ito ng Panginoon. Mahalin natin ng lubos ang Diyos. Kapag minahal natin, ginawa natin prioridad ng Panginoon sa ating mga buhay, lahat ng bagay magiging magaan. At lahat ng sitwasyon, tutulungan tayo ng Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong salita namin pong napakinggan. Thank you dahil patuloy mo kaming tinuturuan how to trust you, how to invest
in the essentials and how to manage our expectations in life and how to become encouragement to others. Lord, hindi namin kaya na gawin ang mga bagay na ito dahil hindi kami pare-pareho na kapananampalataya. But we ask your Holy Spirit to help us, to strengthen us upang magawa namin ang mga bagay na nais mong gawin sa aming buhay. Help us, O God, to trust in you. Help us to invest in the essentials and help us to manage the expectations in our life and help us to become encouragement to others. We give you all the glory. We give you all the praises, thanksgiving, and adoration. In Jesus Christ, mighty we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming po kayong umupo. Binabalik po ang microphone sa ating pagkatis.